And this morning, we also did another MDA flight using the Philippine Coast Guard aircraft. And we confirmed na yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Bajo de Masinloc. Wala na ang floating platform sa Bajo de Masinloc. Ito ang kinumpirma ni Rear Admiral J. Tariela ngayong hapon. Sa kanilang isinagawang MDA flight kahapon, nakitang dinidisassemble na ang platform. Pero sa isinagawang MDA flight kaninang umaga ng PCG, hindi na ito na-monitor sa Bahura. Natira na lamang sa Bahura ang Gray Chinese Research Vessel. Pero nananatili pa rin sa lugar ang mga antena at boya na inilagay ng China. So as we speak right now, wala nang platform tayong makikita sa Bajo de Masinloc. The only those things that are remaining there, of course, the buoys that they dropped and some communication antenna that we have also documented in the past week. Ang Chinese Embassy sa Maynila inamin na sa kanila ang floating platform at natapos na umano ang misyon nito sa Bahura. Itinayo umano ito ng South China Sea Institute of Oceanology ng Chinese Academy of Sciences bilang floating platform para sa pagkuha ng mga sampol at pagsasagawa ng mga eksperimento upang pag-aralan ang ecosystem ng Bajo de Masinloc o Huangyang daw. For the first time, they have admitted the fact that that floating platform is operated by a Chinese Research Institute, and what they're doing in Bajo de Masinloc is marine scientific research. Now, of course, atin namang kinukundi na dahil it is only the Philippines who has the legal rights to conduct MSR sa Bajo de Masinloc. Hamon naman ng PCG sa Chinese Embassy. And kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese Embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc. Matatanda ang naghain ng Pilipinas ng diplomatic protest sa China para sa naturang floating platform matapos itong matuklasan sa loob ng Bajo de Masinloc noong May 25. Bagamat wala na ang istruktura sa lugar, iginiit ng pamahalaan na hindi nagbabago ang posisyon nito kaugnay ng soberanya sa Bajo de Masinloc. Ayon sa NTF-WPS, Pilipinas lamang ang may karapatang magtayo ng mga istruktura at magsagawa ng mga aktibidad sa lugar, kabilang ang marine scientific research. Nilinaw rin ng task force na hindi nagbabago ang paninindigan ng Pilipinas na ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng bansa. Anila, pinatutunayan ito ng mga opisyal na dokumento, mapa, survey at tuloy-tuloy na paggamit at pamamahala ng Pilipinas sa lugar sa loob ng mahabang panahon. Magpapatuloy din umano ang regular na pagpapatrolya at maritime domain awareness operations ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya ng gobyerno sa paligid ng Bajo de Masinloc. Nananawagan din ng Pilipinas sa mga foreign entity na sumunod sa international law at itigil ang anumang aksyong lumalabag sa soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.